Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Kayo ay nakatutok sa 88.8 SES Radio Eskwela Station. Sa inyo mga ginigiliw kong mag-aaral at tagapakinig, ito ang inyong guro sa MTB3, Jennifer N. Makay. Gagabayan ko kayo sa pagtatalakay sa ating aralin na matatagpuan at nakabatay sa MELP, ang kasanayang pangkatuto na nakapagbibigay ng pamagat para sa tula o talata na nabasa. Ngayon ay araw ng Martes, ika-4 ng buwan ng Mayo, taong 2021. Sa puntong ito, nais kong malaman ninyo na kung saan man kayo naroroon ay sana komportable kayo at nasa maayos na kalagayan. Ngayon mga bata ay humanda na tayo para sa ating panibagong aralin. Game na ba kayo upang matuto? Mabuti kung ganon dahil tayo ay magsisimula na sa ating pagsubaybay at pakikinig upang talakayin ito. Ihanda na ang inyong mga kagamitan kagaya ng las at lapis. Ayan mga bata, ating umpisahan na ang ating aralin. Magbabasa ako at dapat ay makinig kayong mabuti. Sabayan nyo din ang pagtingin o pagbasa ng inyong las para mas madali ninyong maintindihan ang ating talakayan. Umpisahan na natin. Nakasaad sa panuto na basahing mabuti ang maikling seleksyon sa Subukin Gawain 1. May mga larawan din na makikita upang bigyan kayo ng ideya sa pagsagot sa bawat bilang. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong learning activity sheet. Ano-ano ang paraan ng Ano-ano ang paraan ng transportasyon sa ating bansa? A. Jeepney at tricycle. B. Taxi at tren. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letter C. Lahat ng nabanggit. Pangalawa, anong transportasyon ang naging simbolo ng kultura ng Pilipinas sa buong mundo? A. Jeepney. B. LRT. C. Tricycle. Ang tamang sagot ay letrang A. Jeepney. Pangatlo, paano nakatutulong sa tao ang mga pampublikong transportasyon? A. Nakatutulong upang makapag-aliw. B. Nakatutulong na madaling marating ang lugar na nais puntahan. C. Mapabigat ang buhay ng tao. Ang tamang sagot ay letrang B. Nakatutulong na madaling marating ang lugar na nais puntahan. Pang-apat, alin sa mga sumusunod na larawan ang isang uri ng transportasyon? Letrang A. Gitara. Letrang B. Bahay kubo. Letrang C. Kotse. Ang tamang sagot ay letrang C. Kotse. Panglima, ito ay isang paraan ng paglalakbay mula sa isang lugar patungo sa ibang lokasyon. A. Komunikasyon. B. Transportasyon. C. Edukasyon. Ang tamang sagot ay letrang B. Transportasyon. Para sa ikalawang gawain, tukuyin ang layunin ng may akda sa pagsulat.
isulat ang inyong mga sagot sa last o sa inyong learning activity sheet sa pahina 2. Una, ang nobela ay isinusulat ng may akda upang blank. A. Manlibang. B. Manghikayat. C. Magbigay impormasyon. Ang tamang sagot ay letrang A. Manlibang. Pangalawa, ang balita sa mga pahayagan ay isinusulat ng may akda upang blank. A. Manlibang. B. Manghikayat. C. Magbigay impormasyon. Ang tamang sagot ay letrang C. Magbigay impormasyon. Pangatlo, isinusulat ng may akda ang editorial sa layuning blank. A. Manlibang. B. Manghikayat. C. Magbigay impormasyon. Ang tamang sagot ay letrang B. Manghikayat. Pang-apat, ano ang layunin ng may akda sa pagsulat ng encyclopedia? A. Manlibang. B. Manghikayat. C. Magbigay impormasyon. Ang tamang sagot ay letrang C. Magbigay impormasyon. Panglima, ang isang malikhaing akda ay blank. A. Manlibang. B. Manghikayat. C. Magbigay impormasyon. Ang tamang sagot ay manlibang, letrang A. Ngayon naman ay ating talakayin ang ating aralin sa araw na ito. Tignan ang inyong last. Ang mga talata ay isinusulat ng may akda upang ipahayag ang mga nais nitong iparating at ipahiwatig sa pamamagitan ng pagsusulat. May iba't ibang layunin ang may akda sa pagsulat, maaring magbigay ng impormasyon, manlibang o manghikayat. Halika at sabay nating alamin ang mga detalye tungkol dito. Ngunit bago tayo dumako sa bagong leksyon, balikan muna natin ang natutunan mo sa nakaraang module. So, piliin ang angkop na pamagat sa bawat talata. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong last. Una, ang nyog o Cocos nucifera ay may karaniwang taas na 6 na metro o higit pa. Natatangi sa lahat ng puno na ang nyog sapagkat bawat bahagi nito ay maaaring sangkap sa paggawa ng sabon, shampoo at iba pa. A. Nyog or A. Ang nyog. B. Ang nyog din yung nakalagay dyan. Letrang C. Ang mga gamit ng nyog. Letrang D. Ang mga gamit ng nyog. So, kung mapapansin nyo, yung letrang A, hindi malaki yung letra ng unang letter ng salitang nyog. At sa letrang D naman, maliliit lahat na letter yung bawat salita. So, alin kaya dyan ang tamang sagot? Inuulit ko, ang hinahanap natin ay yung tamang pamagat or angkop na pamagat sa talatang nabasa. Ang tamang sagot ay letrang C. So, ganyan ang pagsulat ng pamagat. Pangalawa, ang polusyon ay ang pinakapangunahing problema ng mundo. Nagdudulot ito ng mga sakit na isa rin sa dahilan ng pag-init ng panahon. Dulot ito ng mga maruruming usok ng mga sasakyan o mga pabrika
at paggawaan. Kung hindi ito maaagapan ay maaaring magdulot pa ito ng malaking pinsala sa kapaligiran at kalusugan ng mga tao. Letrang A, ang polusyon. Letrang B, dulot ng polusyon. Letrang C, kalamidad dulot ng polusyon. Letrang D, sakit na makukuha dahil sa polusyon. Ang tamang sagot ay, or ang pinakaangkop na sagot ay, letrang B. Okay, dumako naman tayo sa pahina 6 ng inyong dumako naman tayo sa pangatlong gawain. Okay, isulat ang inyong mga sagot sa inyong last. Ang pamagat ng aking babasahin ay Tuwing Bakasyon ni Iris B. Tuburan. Makinig na kayo at aking babasahin ang kwento. Kung meron akong bagay na pinakapaboritong gawin tuwing bakasyon, ito ay walang iba kundi ang pagpapalipad ng saranggola. Ito ang naging libangan ko noon pa man kasama ang aking mga kaibigan. Tuwing mainit ang panahon ay banayad ang hangin. Maraming naggagandahang mga saranggola ang lumilipad sa himpapawid. Iba-iba ang kulay ng mga ito na nakakaakit at nakakaaliw sa mga nagmamasid. Mayroong kulay bughaw, pula, kahel at iba pa. Gawa rin ito sa iba't ibang materyales gaya ng tela, plastik at papel. Sa paggawa pa ng saranggola ay masaya na, lalo na kapag ito'y makikita mong lumilipad na sa hangin. Iba ang saya na aking nadarama tuwing nagpapalipad ng saranggola. Halos lahat ng mga bata rito sa amin ay naglalaro nito tuwing sasapit ang bakasyon. Ngayon naman ay magtatanong ako patungkol sa binasang kwento. Handa na ba kayo? Magaling mga bata, isulat ang inyong mga sagot sa inyong learning activity sheet. Number 1, ano ang layunin ng may akda sa pagsulat ng talata? Letrang A, magbigay impormasyon. B, manghikayat or nanghihikayat. Ulitin ko, letrang A, nagbibigay ng impormasyon. Letrang B, nanghihikayat. Letrang C, nanlilibang. Ang sagot ay letrang B. Pangalawa, ano ang inilalarawan sa talata? Letrang A, ang pagpapalipad ng saranggola. Letrang B, ang paggawa ng saranggola. Letrang C, ang magandang panahon. Ang tamang sagot ay letrang A. Pangatlo, ano ang nais ipahiwatig ng nagsasalaysay sa kwento? A, masaya magpalipad at gumawa ng saranggola. B, masayang bumili ng saranggola. C, masaya tuwing bakasyon. Ang sagot ay letrang A. Ngayon naman ay dumako tayo sa suriin. Ang pagsusulat ng isang malayang pagpapahayag ng anumang damdamin, opinyon o ideya. Layunin nitong magkaroon, or inuulit ko, ang pagsusulat ay isang malayang pagpapahayag ng anumang damdamin, opinyon o ideya. Layunin nitong magkaroon ng koneksyon sa mga mambabasa upang makapagbahagi at makapanghikayat ng kaalaman, damdamin at karanasan. Ang inilalarawan sa kwento ay ang kasiyahan ng isang batang gumagawa at nagpapalipad ng saranggola tuwing bakasyon. Ang layunin ng may akda sa kwento ay makapaglibang sapagkat inilalarawan niya ang kanyang
kasiyahan ng karakter ng kwento. Karakter ng kwento. Okay mga bata, so i-correct ko lang yung ating sagot kanina sa number 1. Ang tamang sagot ay letrang C. Ang nasabi ko pala kanina ay letrang B. So ang tamang sagot ay letrang C, nanlilibang. Tandaan ninyo mga bata, ang pagsusulat ay may 3 layunin. Ito ay nagbibigay ng impormasyon. So, ito ay, ang mismong focus nito ay ang paksang tinatalakay. So, halimbawa nito ay ang pagsulat ng ulat ng obserbasyon, encyclopedia, at balita. Pangalawa ay nanghihikayat. Ito naman ay naglalayong makumbinsi ang mambabasa tungkol sa isang katwiran, opinyon, o paniniwala. Halimbawa nito ay sanaysay, talumpati, at editorial. At ang pangatlo ay nanlilibang. Ito naman ay naglalayong libangin o aliwin ang mambabasa at nagpapahayag ng kathang isip, imahinasyon at ideya. So halimbawa nito ay ang nobela, maikling katha, tula, dula, at iba pang malikhaing akda. Para naman sa susunod na gawain sa pagyamanin. So ito yung panuto. Alamin ang layunin o nais ipahayag ng may akda sa sumusunod na talata. Iguhit sapat lang ang tatsulok kung ito ay nagbibigay impormasyon, bilog kung ito ay nanghihikayat, at square kung ito ay nanlilibang. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong learning activity sheet. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa pagsagot dito. Time starts now.
Mga bata? Okay, i-check ko yan kapag ibinalik na ang inyong learning activity sheet. Para naman sa susunod na gawain sa isa-isip, gawin ito. So, isulat ang inyong mga sagot sa inyong learning activity sheet. So, basahin ko. Bakit mahalagang tukuyin at alamin nang mambabasa ang layunin ng may akda sa pagsusulat? So, isulat ang inyong sagot sa blank. At gawin nyo ito sa inyong bakanting oras. Okay, dumako naman tayo sa susunod na gawain sa isagawa. Basahin ng may pangunawa ang talata at alamin ang layunin ng may akda sa pagsulat nito. Piliin kung ito ay nagbibigay impormasyon, nanghihikayat, o nanlilibang. Isulat ang inyong sagot sa inyong learning activity sheet. Muli, ito ay gawin ninyo sa inyong bakanting oras. Okay? At para sa panghuling gawain na nasa tayahin, tukuyin ang layunin ng may akda sa pagsusulat. Isulat ang wastong titik ng inyong sagot. So, isulat ang inyong sagot sa inyong learning activity sheet. Muli, gawin ninyo ito sa inyong bakanting oras. Okay, muli mga bata. Dito na naman nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Dahil kayo ay nakinig ng mabuti, ay inaasahan ko na tama ang inyong mga sagot sa mga gawain na inyong sinanggutan. Ngunit kung hindi naman ay ang mahalaga ay ginawa ninyo ang inyong makakaya upang masagot ang mga ito. Okay, hihintayin ko ang inyong mga last sa araw ng pagsasauli. Isang maganda at masayang araw na kayo ay nakasama ko sa isang punong-puno na aral na talakayan. Ito ang inyong teacher broadcaster, Jennifer N. Makay, na nagsasabing mag-aral ng mabuti upang buhay ay umigi. Mag-ingat palagi. Hanggang sa muli. God bless.